Kabanata 7601. Ipinaliwanag ni James ang Lear Tribulation, na ipinaliwanag ang banta ng Wait Arapat H's Reincarnation Soremsia. Binanggit din niya ang pagkakaroon ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na ngayon ng Reincarnation Soremsia ng Wait Arapat. Napabuntong hininga si Wyatt at nagtanong, kaya, kung hahayaan nating maganap ang Lear Tribulation, hindi alam ang ating lahi, kundi ang lahat ng nilalang sa Greater Realms ay isasakripisyo para sa kanyang pagbabalik. Higit pa rito, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong muling ipanganak. Oo. Hindi lang lahat ng nilalang ay mamamatay, kundi ang Greater Realms ay lubos na mawawasak, tumanggo si James. Nakakakilabot, sobrang kabaliwan. Hindi ba siya ang Supreme Path? Baka siya. Umiling si James at seryosong sumagot. Walang ganap na landas na dapat sundin. Ang kapalaran at landas ng isang tao ay dapat magpasya sa sarili. Ang Greater Realm at ang mga nilalang nito ay lumitaw sa pamamagitan ng natural na ebolusyon. Hindi ito nilikha ng sinuman. Sinamantala lang ng Wait Arapat ang mga pangyayari at kinuha ang kontrol. Tumanggo si Wyatt, saka itinuon ang tingin kay James. Kung gayon, bakit ang pagpatay sa dating anyo ni Wait Arapat H's Reincarnation Soremsia ay nagdudulot sa atin ng pagkawala ng ating nakaraan, na nag-iiwan sa ating sarili na hindi alam ang ating pagkakakilanlan? Dahil nawala sa Greater Realms ang Xyloria Tai Chi, na ninakaw ng Wait Arapat H's Reincarnation Soremsia sa Historical Taoism, paliwanag ni James. Makasaysayang Taoism. Kumunot ang noo ni Wyatt. Sumingit si Thea, ang Historical Taoism, na kilala rin bilang Wait Ara Taoism, ay naiiba sa 9 major Kairos Taoisms. Ito ay nahahati sa tatlong prinsipyo: ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ang mga prinsipyong ito ay namamahala sa nakaraan, kasalukuyan, at darating na mga anyo ng lahat ng nilalang sa Greater Realms. Unti-unting naunawaan ni Wyatt ang konsepto. Tinitigan ni James si Wyatt at mataimtim na sinabi. Nakumpirma na ang nakaraang anyo ng Wait Arapat H's Reincarnation Soremsia ay nakatago sa loob ng Dark World's River of Time. Ang pagpatay sa kanya ay mangangahulugan ng pagbubure sa mga nakaraang anyo ng lahat ng nilalang ng Greater Realm. Gayunpaman, kung hindi ako kikilos, ang Greater ang mga kaharian ay haharap sa pagkawasak sa darating. Ginamit ko ang kapangyarihan ng Supreme Path para hatiin ang Greater Realms sa dalawa. Sa ngayon, ang dating anyo ng Wait Arapat H's Reincarnation Soremsia ay hindi makakaapekto sa mga nabubuhay na nilalang sa labas ng Dark World. Naakit ang mga mata ni Wyatt sa nabuong landas na mundo na itinapon ni James sa kawalan. Napatingin siya sa nakakasilaw na pinagmumula ng landas na nabuo ng isang sinag. Kumukonekta sa Dark World ang sumisipsip ng hindi mabilang na Dark World na nilalang. Gumawa ka ng pansamantalang mundo para ilipat ang mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo at pinaplano mong patayin ang kanyang dating kahit ano nang may pinakamalaking pinsala. Paliwanag ni James, hindi naman pansamantala, ngunit isang bagong mundo na nag-uugnay kay Zymergy, pati na rin ang cycle ng buhay at kamatayan. Mula sa ngayon, ito ang magiging tahanan ng lahat ng nilalang ng Health Realm. Napangiti si Wyatt. Kung gayon, hindi na kailangan ng mga salita. I will. Pinutol siya ni Thea. Wyatt, let me guard the river of time. Hindi ako apektado sa past form niya. Lumingon kay James, idinagdag niya, kumpiyansa ako sa aking lakas at malamang na mas malakas ako kaysa sa sinumang elite na mayroon ng Doom Race. 3,675. I verify. Gulat na tinitigan ni Wyatt si Thea. Tumingin si James sa kanya at sinabing, sa tingin mo ba hindi ko pa ito napag-isipan noon? Sa totoo lang, naisipan ko pang ipadala ang mga anak natin. Natigilan si Thea sa sinabi niya. Nagulat si Wyatt, sinubukang makialam. James. Napagpasyahan kong huwag na dahil hindi ko naisip ang iyong papel sa Lear Tribulation. Ikaw ay isang mahalagang piraso. Samantala, pinadala ko na si Jacopo para subaybayan si Goyo.
Siya lang ang maaaring harapin ang kasalukuyang anyo ng Wait Arapat H's Reincarnation Sorumsia. Kabanata 7602. Si Noel, Winnie, at Zaint ay nangunguna sa mga tropa sa isang matinding labanan sa Forlatland at hindi sila makakaalis ngayon. Sa Great Historial Land, ang pinakaangkop na kandidato ay si Zizzle. Isinasaalang-alang ko siya, ngunit tiningnan ni Wyatt si James nang may determinasyon at sinabing, walang pero, James. Dapat ang mga lalaki ang humawak sa mga bagay na ito. Sa totoo lang, hindi man lang ako natatakot sa kamatayan, kaya anong masama kung mawala ang nakaraan ko? Wala naman talagang dapat alalahanin. Ako maaaring mas masaya kung wala ang mga alaalang iyon, hindi alam kung sino ako. Ikaw ang tagapamahala ng Health Realm at nagtataglay ng mga kapangyarihan na lumalampas sa Greater Realms, na nagpapahintulot sa iyo na lumikha ng mga bagong mundo. Wala kang dahilan para pakialaman ang mga naninirahan sa Greater Realms dahil madali para sa iyo na lumikha ng bagong buhay sa isang bagong mundo. Bahagyang napangiti si James sa kanyang sinabi. Pinindot ni Wyatt. Ngunit hindi mo piniling talikuran ang Greater Realms. Bumalik ka bilang Supreme Path para iligtas kami. Lubos kaming pinagpala na mayroon ka. Paano ako maninindigan habang marami kang ginagawa para sa amin? Nang hindi naghihintay ng tugon, itinuro niya ang labas ng bulwagan at sinabing, ang 200,000 elite sa itaas ng 7th Zyklon rank na hiniling mo ay naghihintay na sa labas para sa iyong mga order. Lumuhad siya sa isang tuhod, ikinulong ang kanyang mga kamay sa harap ni James. Paglilingkuran kita ng aking buhay, Supreme Path. Nang makita ang resolusyon ni Wyatt, pumikit si James at huminga ng malalim. Sa integridad at katapatan ni Wyatt, alam ni James na hinding-hindi tatanggi si Wyatt na tumulong, kahit na hindi nauunawaan ang mga dahilan at kahihinatnan. Gayunpaman, naantig siya sa kanyang walang pag-aalinlangang pagtanggap. Biglang sumingit si Thea. May isa pang paraan. Naaalala mo ba ang memory inscription na ibinigay ko sa iyo? Tumango si James. Alam kong gusto mong imungkahi na tipunin si Wyatt at ang 200,000 elite na mga inscription sa memorya. Thea elaborated, oo, kaya kahit mawala ang nakaraan nila, mababawi pa rin nila ang mga alaala nila mula sa mga inscription. Pinutol siya ni James. Iyan ay masyadong walang muwang. Noon, ang pamamaraang ito ay kapaki-pakinabang. Gayunpaman, sa ating kasalukuyang antas ng paglilinang at sa lakas ng ating mga kalaban, ito ay simpleng hindi epektibo. Malapit na silang mawala ang kanilang mga alaala at lahat mula sa kanilang nakaraan. Natigilan si Thea sa revelasyon. Tumayo si Wyatt at sinabing, don't worry. We're ready and have no regrets. Itinuro ni James, sabihin sa kanila ang mga kahihinatnan. Ang mga hindi payag ay maaaring pumili na hindi at maaaring pumasok sa bagong mundo kasama ang iba pang mga dooms. Gulat na tanong ni Wyatt, kailangan ba yun? Matigas na sabi ni James, huwag mong itago sa kanila. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang nakaraan. Mahirap sumuko, at dapat nating respetuhin ang kanilang desisyon. Kung hindi, magiging pareho tayo. Walang hiya bilang Wait Arapatel. Higit pa rito, ang silang formation na ituturo ko ay mangangailangan ng hindi matitinag na kalooban upang pigilan ang nakaraang anyo ng Wait Ara path mula sa pagtakas. Huminga ng malalim si Wyatt, saka umalis sa formation. Kabanata 7603. Nagpahayag ng Time Time na talumpati si Wyatt sa labas ng bulwagan. Wala ni isa man sa 200,000 elite na sundalo mula sa dooms ang umindayog sa kabila ng pag-unawa sa malalang kahihinatnan na kanilang kinaharap. Lumabas ng bulwagan sina James at Thea, na itinuon ang kanilang mga mata sa maselang nakaayos na hanay ng 200,000 tropa. Kailangan lang natin ng 20,000 tao. Magiging biyaya para sa bastard na iyon kung marami pa ang pupunta. Bibigyan ko ang lahat ng mas maraming oras upang pag-isipan ito at magpasya bago matapos ang paglipat sa bagong mundo. Sana ang mga piliin na pumunta ay handa na kapag binuksan ko ang ilog ng panahon. Pagkatapos magsalita, ipinatawag ni James ang isang Supreme Lotus at tumalon dito. Umupo siya at pumikit, naghahanda para sa kanilang paparating na diskarte. Ang pagkakaroon ng pag-unawa sa 49 Taoisms, siya ay bihasa sa ilog ng panahon, at ang kanyang kaalaman ay katulad ng sa Wait Ara path.
Sa pagkilala na ang Wait Arapat H's reincarnation Sorumsia sa nakaraan nitong anyo ay naninirahan sa Dark World's River of Time, kailangan niyang hatiin ito alinsunod sa partition ng Dark World at pagkatapos ay isil ito para matrap ang Wait Arapat. Samantala, nilapitan ni Thea si Wyatt at inutusan, gawin mo ang sinasabi niya at magtipon lamang ng 20,000 tropa. Huminga ng malalim si Wyatt at sumigaw, susunod tayo sa utos ni Emperor Caden. Mula sa 200,000, 20,000 lamang ang magsasagawa ng misyon na ito. Sa grupo ng 10, mag-usap kayo at pumili ng isang tao lang. Gumagamit man kayo ng rock papel gunting o anumang iba pang paraan, kung sino ang magboluntaryo o mapili ay mananatili rito. Ang mga hindi napili, magpatuloy sa liwanag na portal sa kawalan at hanapin ang iyong mga pagpapala sa bagong mundo. Isang kaguluhan ang sumabog sa 200,000 elite na sundalo. Bilang mga miyembro ng Doom Race, sila ay mga natural na mandirigma, ang cream of the crop. Inaasahan ang pagtugon sa qualification threshold para lumahok sa laban. Gayunpaman, malamang na mga sakripisyo ang mga ipinadala sa misyon, ngunit hindi man lang sila pinahintulutang magbigay ng contribusyong iyon. Sa kabila ng kanilang pag-ungol, iginagalang nila ang awtoridad ni Wyatt at sinimulan nilang matukoy kung sino ang mananatili sa iba't ibang paraan. Ang mga natanggal ay lumipad sa kawalan, patungo sa light portal. Biglang, isang banner light ang mabilis na bumaba mula sa kawalan, na naging 4 sa tabi ni Thea at Wyatt. Bakit hindi ka pa umaalis? Nagulat na tanong ni Wyatt. Di ba nandito ka pa rin? Sagot ni Quattro, inilibot ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ngumiti siya kay Thea at sinabing, I need a favor. Hindi. Mariing tanggi ni Thea. Natigilan si Quattro. Wala pa nga akong sinasabi eh. Tumingin sa kanya si Thea at nag-cross arms. Hindi ako papayag sa anumang pabor mula sa iyo. Tumungo ka agad sa bagong mundo, kung hindi ay maagaw ang iyong magagandang asawa at mga asawa. Kabanata 7632. Putol ni Wyatt, hoy, hoy. Tahan na. Bakit kailangan mo pa akong Sir On? I'm just trying to make a point, sabi ni Quattro, na binalik ang tingin kay Thea. Pakiusap, tulungan mo akong maglagay ng isang salita. Mas magiging epektibo ito na magmumula sa iyo. Nagdilim ang mukha ni Thea. Simula sa iyo. Alam mo ang iyong katayuan, dapat mong maunawaan ang iyong mga responsibilidad, Quattro. Itigil ang pagiging napakatagal at pumunta sa bagong mundo. Kailangan nila ng powerhouse na tulad mo para protektahan ito. Pagtalikod ni Thea para umalis, biglang lumuhad si Quattro. Nagulat si Thea at biglang umikot. Anong ginagawa mo? I've never asked you for anything, ni hindi ako lumuhad kay James. Please give me this request. Kabanata 7604. Nang marinig ang same time na pakiusap ni Quattro, napabuntong hininga si Thea. Alam mo ba kung ano ang kakaharapin natin? Seryosong sagot ni Quattro, I do. I overheard everything while Wyatt was briefing his troops. Bagamat medyo makulat at matako ako, pagdating dito, mapagkakatiwalaan ako, tulad ng kahit sino sa ating mga kaibigan. Lahat ng mayroon ako ngayon, utang ko sa amo. Kung wala siya, napahamak ako, at matagal nang nagkalat ang kaluluwa ko. He is risking everything for the sake of all living beings. Maaaring hindi ako kasing bayanihan niya, pero handa akong tumayo sa tabi niya at gawin ang bahagi ko, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng aking buhay. Napatingin si Thea sa determinadong mukha ni Quattro, nag-aalangan na magsalita. Biglang tumawa si Wyatt. Hindi ko ini-expect na ganito ka matapang kung tutuusin, Piggy. Saway ni Thea kay Wyatt, enough with the jokes. He's a fool, but you should know better. Ipinagmamalaki ni Quattro, I'm quite sensible. James put a lot of effort to training Wyatt, intending for him to make great contributions and eventually lead the new world. Ngunit mas malalim ang ugnayan ko kay James kaysa sa kanya. Ang bagong mundo ang magiging bagong tahanan ko rin, at kailangan kong mag-ambag para kumita ang aking lugar. Merito. Baliw ka ba? Ano ang isang lugar pagdating sa halaga ng pagkawala ng iyong nakaraan at pagkakakilanlan? Si Quattro ay mas matalino kaysa sa kanyang hitsura. Natigilan sina Wyatt at Thea.
Samantala, dahan-daang nagmulat ng mata si James, na naka-cross-legged sa Supreme Lotus. Sa likuran niya, isang lumalawak na bola ng makulay na liwanag ang nagsimulang tumubo. Bigla niyang sinabi, kung gusto niya, hayaan mo siya. Ikinagulat ni James sina Wyatt at Thea. Mabilis na tumayo si Quattro, natutuwang tumatawa, salamat, James. Ang paghanga ko sa iyo ay. Bago pa siya makatapos, James. Hinawakan siya at hinayla papasok sa pagpapalawak ng bola ng makulay. Tanong ni James, handa na ba ang lahat? Oo. Ang 20,000 na piling elite mula sa Dooms ay tumugon ng sabay-sabay mula sa ibaba. Kaway ng kamay, James. Sweep ang 20,000 elite sa bola ng makulay na liwanag gamit ang kanyang pinagmumulan ng landas. Pagkatapos, binawi niya ang kanyang mga kamay, at ang Zirconia Path Scroll mula sa Chaos Temple at ang bagong mundo ay lumipad patungo sa kanyang palad. Agad na nawala ang liwanag na tumakip sa Dark World. Lumipad sina Thea at Wyatt para harapin si James. Kahit na hindi mabilang ang mga bagay na sasabihin nila, nanatili silang tahimik. Pasok muna tayo sa River of Time. Then make arrangement after, bilin ni James. Kinuha si Thea at, why with him, pumasok siya makulay na liwanag na bola sa likod. Ang makulay na liwanag na bola ay kumikinang ng maliwanag bago nawala sa kawalan. Ang madilim na mundo ay ganap na walang laman at wala ng anumang buhay na nilalang. Kabanata 7605. Ang eksena sa gilid ng Forlet Land ng Greater Realms ay magulo at marahas. Napuno ng mga hiyawan ng hangin, pinawi ng mga watawat ang araw, ang mga espiritong hayop ay umungal, ang mga bundok ay tumakbo, at ang kapaligiran ay kumaluskaw sa aura ng hindi mabilang na mga mahiwagang kapangyarihan at ang ningning ng mga artifact at super artifact. Isa itong napakalaking eksena sa digmaan. Ang Jade Mora Empire at ang Path Guardian Alliance ay nakalock sa pinakamapangwasak at hindi pa nagagawang digmaan, lahat para sa kontrol ng Forlet Land. Lahat ng nilalang mula sa Eurus-1 Zalem rank hanggang sa Declan Mahayana ay kasangkot. Hindi tulad ng mga nakaraang digmaan, ang isang ito ay nagsasangkot ng walang pinipiling pag-atake at pagpatay anuman ang antas ng paglilinang. Bilang resulta, ang mga dakilang powerhouse ay papatayin ang daan-daang milyong mga nilalang na nasa mababang lupain sa isang iglap. Ang kalupitan ay mas masahol pa sa purgatorio. Ang digmaan ay nagbunga ng walang makabuluhang resulta sa kabila ng 12 ng mga panahon ng matinding labanan sa malawak na kawalan sa labas ng Forlet Land. Tumaas ang pagpatay, at mahigit 70% ng mga nilalang ng Greater Realms ang namatay. Gayunpaman, ang Forlet Land ay nanatiling hindi magugupo at matatag pa rin sa ilalim ng kontrol ng Jade Mora Empire. Sa base camp ng Path Guardian Alliance, ang pinuno, ang gobernador ng Yang, na nagpapanggap bilang si James, ay nagngangalit sa galit at pagkabigo. Siya ay nasa isang katulad na sitwasyon ng hindi mabilang na beses sa paglipas ng mga taon, kahit na pumatay ng libo-libong mga sectmaster sa kanyang galit, ngunit ang mga pagtaas ng tubig ay hindi kailanman naging pabor sa kanya. Sa kabila ng pag-concentrate ng lahat ng mga elite na sundalo at sekta ng Greater Realms, ang Path Guardian Alliance sa ilalim ng kanyang pamumuno ay mas mababa pa rin sa Jade Mora Empire, na tila nahihirapan sa ibabaw. Ang tatlong Mahayana Army sa ilalim ng kanyang utos ay sinadya upang maging trump card para sa pag-atake sa Forlet Land. Gayunpaman, nalabanan silang lahat ng imperyo ng Jade Mora. Ang Zeklan Army, na pinamumunuan ni Wera, ay dinurog ng Zirion Dragon Army ng Adair at Seisha mula sa Jade Mora Empire. Nakaharap sila ng mabibigat na casualty at muntik ng mapuksa. Ang hukbong Xerxo, na pinamumunuan ni Matias, ay dapat na maging pangunahing puwersang opens iba. Gayunpaman, ito ay pinigilan. Sa pamamagitan ng pinagsamang pag-atake ng Heavenly Paths, Protectors, Realm Lords, at Marshals ng Jade Mora Empire, na nagresulta sa mahigit kalahati ng mga tropa nito ang napatay at nasugatan. Kabanata 7652. Isang mabigat na puwersa ng 30,000 powerhouses mula sa Jade Mora Empire, na tinulungan ng dalawang powerhouse sa Declan Mahayana rank, ang hamarang sa kanila sa Hod Passage.
Malubhang napinsala nila ang hukbo ng gobernador ng Yang sa isang mapagpasyang labanan na nag-iwan sa kanyang kaibuturan. Desperado, nakuha ng gobernador ng Yang ang isang grupo ng mga powerhouse mula sa Yin's Void upang magkunwaring Yitro Army upang patatagin ang moral ng kanyang hukbo. Wala pang 30% ng mga nilalang na una sa ilalim ng kanyang pamumuno ang nanatili, at ang Forletland ay hindi pa rin niya maabot. Mag-ulat. Isang figure ang sumugod sa bulwagan, lumuhad sa isang tuhod. Emperor Kaidan, ang Xerxo Army na pinamumunuan ni Wera ay sumuko na sa kalaban. Pakiramdam ng gobernador ng Yang ay para siyang tinamaan ng kidlat. Maya-maya, isa pang nakamaskara na figure na may itim na pakpak ang sumugod at lumuhad. Si Emperor Kaidan, si Matias at ang kanyang hukbo ay sumuko na sa kalaban. Dahil sa pagkabigla sa mga ulat na ito, napaatras ang gobernador ng Yang, ganap na natigilan sa biglaang pagliko ng mga pangyayari. Kabanata 7606. Ang mga kasawian ay hindi dumarating ng mag-isa. Ang pagsuko ni Wera at Matias ay isang mapangwasak na dagok sa gobernador ng Yang. Bago pa niya mailabas ang galit, may isa pang babaeng nakamaskara ang sumugod at bumagsak sa paanan niya. Pagtingin sa ibaba, ang gobernador ng Yang ay nagulat nang makita ang babae na puno ng dugo at malubhang na sugatan. Emperor Kaidan, grabe. Dalawang misteryosong powerhouse ang kumidnap kay Maxine. Ang gobernador ng Yang ay sumabog na parang bulkan, na hinayla ang dagwang babae. Tell me, what happened? I left over a dozen powerhouses at the Soma Declon rank with Maxine. How could she be kidnapped? Sa pagharap sa galit ng gobernador ng Yang, ang babae ay nagmamadaling nagpaliwanag, ang dalawang mahiwagang powerhouse na iyon ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at mapagpasyahan. Agad nilang pinatay ang 18 powerhouse sa Soma Declon rank na natitira upang bantayan siya. Sinubukan kong pigilan sila ngunit hindi ko nakayanan kahit isang solong galaw. Ang mga pisngi ng gobernador ng Yang ay kumaibot, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit na galit. Sino sila? Nagpakilala ba sila? Nagmamadaling umiling ang babae. Hindi. Ang alam ko lang ay lalaki at babae iyon. Parehong napakalakas. Walang silbi. Hindi na siya hinintay ng gobernador ng Yang na matapos at hinampas siya ng palad nito, dahilan para sumabog siya. Sa sumunod na sandali, napuno ng ambon ng dugo ang silid. Nanginginig sa takot ang dalawang nilalang na nakasuot ng itim na nakaluhod sa lupa. Mula nang bumalik si Emperor Kaidan, tila iba siya sa maalamat na figure na kilala nila. Siya ay brutal, malupit, at walang prinsipyo, pinapatay kahit ang makapangyarihang mga nilalang sa kalooban. Nagsimula na silang magduda kung siya ba ang tunay na Emperador Kaidan. Sa sandaling iyon, naikuyom ng gobernador ng Yang ang kanyang mga kamao sa galit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagngangalit siya at sinabing, mukhang magagamit lang natin ang hukbo ng Yin's Void. Dapat akong pumasok sa Forletland kahit anong mangyari. Maging si Truett, Rebella, o ang kanilang Chancellor, lahat sila ay magiging mga patay na kaluluwa sa ilalim ng aking espada. Lumingon ang gobernador ng Yang at itinuro ang dalawang nilalang na nakasuot ng itim na nakaluhod sa lupa. Pumunta ka at ihatid kaagad ang aking mga order. Ang lahat ng mga hukbo sa harap na linya ay titigil sa pag-atake, bumalik sa kanilang mga base, at maghintay para sa susunod na utos. Kabanata 7663. Nagmamadaling tumango ang mga nilalang na nakasuot ng itim at nagmamadaling umalis. Mukhang dapat kumilos si Lord Goyo, galit na sabi ng gobernador ng Yang. I doubt na mas matagal pa kayang tumayo ng mga subordinate mo, James. Biglang umalangaw-ngaw ang isang guwang at sagradong boses sa bulwagan. Mga tanga! Itigil mo na agad ang pag-atake. Nahulog ka na sa bitag ni James. Ang gobernador ng Yang, na puno ng sama ng loob, ay sumimangot. Agad niyang iniskan ang paligid ngunit hindi niya mahanap ang pinanggalingan ng tunog gamit ang kanyang Zen. Noon lang, isang flash ng purple gold light ang nagpapaliwanag sa lugar sa likod niya. Isang misteryoso, malakas na lalaki na nakasuot ng itim na damit, natatakpan ang mukha na tanging mata lang ang nakalabas, biglang lumitaw. Nang lumingon ang gobernador ng Yang, halos mahulog siya sa takot, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Kabanata 7607. Sino ka?
Ang gobernador ng Yang, na nanambalik ang kanyang katinoan, ay maingat na itinuro ang misteryosong lalaki. Ngumisi ang misteryosong lalaki. Ang ganda ng disguise mo, pero sayang ang itsura niya pero hindi ang personality niya. Masyadong clumsy ang pakulo ni Goyo. Tumitig ang gobernador ng Yang, nagulat. Sino ang misteryosong lalaki na ito? Paano niya nasasabi sa isang sulyap na isa akong impostor? Higit sa lahat, nakalusot siya sa bulwagan na ito na binabantayan ng walang nakakapansin at lumabas sa likuran ko ng walang ingay. Maliwanag, ang kanyang lakas at paglilinang ay higit na nakahihigit. Pinaikit ng misteryosong lalaki ang kanyang mga mata. Hindi mahalaga kung sino ako. Itigil kaagad ang mga pag-atake. I withdraw ang lahat ng iyong tropa sa Greater Realms. Focus on encouraging reproduction and accumulating spiritual providence. Iyan ang dapat mong gawin. Kumunat ang mga pisngi ng gobernador ng Yang. Hindi nga kita kilala bakit ako makikinig? Ha! Bago pa siya makatapos, biglang itinaas ng misteryosong lalaki ang kanyang kamay, ipinakita ang isang token na kumikinang sa lilang liwanag. Nang makita ng gobernador ng Yang ang makukulay na landas na salita sa token, nagulat siya at nagmamadaling lumuhad ng may kabog. Greetings, Path Envoy. Inalis ng misteryosong lalaki ang token at malamig na sinabi, panahon na para isagawa ang utos ng landas. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, ang gobernador ng Yang ay nagmamadaling itinaas ang kanyang ulo. Upang sakupin ang James Forlet Land, nawalan na tayo ng 70% ng mga powerhouse ng Greater Realm. Gayunpaman, masisiguro ko na ang mga puwersa ni James ay nasa kanilang limitasyon. Kung bibigyan mo ako ng isa pang grupo ng mga elite, maaari kong makuha ang Forlet Land sa lalong madaling panahon at putulin ang kanyang bang! Ang misteryosong lalaki ay nagpakawala ng isang banal na liwanag, na nagpatambo sa gobernador ng Yang sa lupa. Ang tanga mo! Nawalan ka na ng 70% ng iyong puwersa at hindi mo pa rin nasakop ang Forlet Land. Pero, nagpumilit ka. Gusto mo bang mawala ang lahat bago mo simulan ang paggamit ng iyong utak? Ang gobernador ng Yang ay dumura ng isang subo ng dugo at umakyat sa kanyang mga paa. Patuloy na saway sa kanya ng misteryosong lalaki. I already told you this is James Trap. Matagal ka na bang nagpapanggap na James na akala mo ikaw na siya ngayon? Pinunasan ng gobernador ng Yang ang kanyang pisngi at sinabing, hindi ko maintindihan. Ano ang mali sa pagnanais na sirain ang kanyang pinakamalaking suporta? Hinawakan siya ng misteryosong lalaki. Collar at same time na sinabi, syempre, mali. Ang layunin ni James ay pilitin ang reincarnation ng Waitara Path, Soremsia, na magpakita sa halaga ng pagkamatay ng lahat ng Greater Realms. Mga nilalang, inalis niya ang laman ng mundo, at pumasok sa ilog ng upang mahanap ang dating anyo ng Waitara Path. Kabanata 7608. Pinalaya ng misteryosong lalaki ang gobernador ng Yang. Wala akong intensyon na ibunyag pa. Hindi ka karapat dapat na malaman ng iba. Utusin mo ang iyong mga tropa na umatras kaagad, o dudurugin ko ang iyong kaluluwa, na mapipigilan ng anumang pagkakataon ng muling pagkakatawang tao. Napabuntong hininga sa takot ang gobernador ng Yang at nagmamadaling lumabas para personal na ihatid ang utos. Biglang gumuho ang bulwagan kung saan nakatayo ang misteryosong lalaki. Di nagtagal, lumiwanag ang isang kumikinang na amethyst gold light, at isang magandang babae ang lumitaw sa ibabaw ng mga guho. Nakasuot ng puting damit na may belo sa kanyang mukha, ang kanyang mahaba at umaagos na buhok ay sumasayaw sa hangin, na nagpapalabas ng isang kaakit-akit na aura. Umikot-ikot siya, nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag na tumatak sa mga nilalang ng daan-daang nakapalibot na universo. Sa susunod na sandali, ang mga universo na iyon ay nagkawatak-watak. Kaagad pagkatapos, ang misteryosong lalaki, na inilibing sa ilalim ng mga labi, ay lumundag sa kawalan. Nang makita ang babaeng nakaputi, nagsuot siya ng ekspresyon ng pagkagulat. Bati ng babae, long time no see, Ian Dan Eager. Ang misteryosong lalaki, na nagngangalang Ian, ay nag-ipon at tumawa. Dapat ba kitang tawaging Frona o Lizia? Tawagin mo akong mama. Ikanaway ng babae ang kanyang kamay, at isa pang liwanag ang bumaba mula sa kawalan. Boom!
Nabagsakan si Ian at bumagsak sa mga guho ng malakas na putok, na naging sanhi ng pagtaas ng makapal na alikabok. Dumura siya ng isang subo ng dugo at lumabas na may gulat na ekspresyon. Ikaw. Nasa iyo ang Kylo Road Supreme Scepter. Ikaw si Frona. Humalaklak ang babae. Napanatili mo ang iyong mga alaala kahit na pagkatapos na muling magkatawang tao sa Wait Arapat. Galit na galit si Ian. Ikaw. Ngumiti ang babae kay Ian at nginisyan, you show up knowing I'm in the greater realms. Mukhang hindi ka gaanong pinahahalagahan ng Wait Arapat. Bilang sakripisyo, hindi mo ginagampanan ng maayos ang iyong tungkulin. Biglang nagangat ng ulo si Ian at tumawa. You have the Kylo Road Supreme Scepter. I know I am no match for you. But killing me would be futile. Naihatid ko na ang utos ng Wait Arapat. Si James na pinaasa mo, ay pumasok sa ilog ng panahon, sa paniniwalang siya ay matalino na maaaring hindi na siya bumalik. Nagbigay ka ng labis na pagsisikap sa pagsasaayos ng planong ito, ngunit hindi ito natuloy. Hindi mo mapipigilan ang Lear Tribulation. Itinuro niya ang kanyang mga daliri sa babae at mabangis na sinabi, kahit na sa Kylo Road Supreme Scepter, wala ka. Hindi maprotektahan ang Destiny Sect o makatakas sa iyong kapahamakan. Natutuwa akong makita ang miserableng kapalaran na naghihintay sa Kylo Road Supreme of the Destiny Sect. Matapos marinig ang kanyang mga sinabi, nanatiling kalmado ang babae, na tila nanunood ng isang payaso. Sa sandaling iyon, isa pang amethyst gold light ang tumagos sa kawalan, na sinamahan ng isang kaakit-akit na himig, at damapo sa likod ni Ian. Napalingon si Ian, nagulat. Ikaw. Nabuhay kang muli. Kabanata 7609. Tahimik na ngumiti ang huli at ikanaway ang kanyang kamay, at ang malambing na musika ay umalangaw sa kawalan, na nanggagaling sa mga tunog ng kalikasan. Nanginginig si Ian, pakiramdam niya ay unti-unting hinihila ang kanyang kaluluwa sa musika. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, at isang magaan na kalasag na binubuo ng Waltraud power ang agad na bumabalot sa kanyang buong katawan. Yaretzi, nagre-rebelde ka rin ba? Humagalpak ng tawa si Lizia. Iniisip ninyong lahat na ang Yaretzi ay ang tunog lamang na lumikha ng Health Realm, ngunit hindi mo alam na siya rin ang soul host ng buong Health Realm. Ian, ang paglaban ay walang saysay. Sa akin dito, ang iyong katawan ay hindi mabubuhay, at sa Yaretzi dito, ang iyong kaluluwa ay hindi makakatakas. Nang marinig ito ni Ian, naramdaman ni Ian na ang kanyang magaan na kalasag ay nabura ng walang humpay na ritmo ng musika, ang kanyang kaluluwa ay mabilis na naglalaho at pilit na hinihila. Pumasok ang takot. Hindi siya natatakot sa kamatayan dahil maaari siyang mabuhay muli hanggat babalik ang Wait Arapat. Gayunpaman, kung kontrolado ang kanyang kaluluwa, maaaring kunin ni Frona at Yaretzi ang mahahalagang impormasyon tungkol sa reincarnation soremsia ng Wait Arapat. Habang kontrolado pa rin ang kanyang katawan ay biglang napalo si Ian sa kanyang noo. Paprotektahan kita, Wait Arapat. Sumigaw si Lizia, malapit na siyang mapahamak. Ang sumunod na sandali, na sinasabayan ng mabilis na ritmo ng kawalan, isang napakalaking kampana na binubuo ng hindi mabilang na mga musikal na nota ay bumaba ng malakas, naganap na nakapaloob kay Ian. Kaagad pagkatapos, isang dumadagandong na dagandong ang nagmula sa kampana, na naging sanhi ng matinding panginginig at naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Mabilis na lumitaw sina Lizia at Yaretzi sa tabi ng kampana. Nakatingin sa lumilipad na alikabok na kumakalat sa loob, sabay-sabay silang napabuntong hininga. Napabuntong hininga si Lizia. Siya ay mabangis at matigas ang ulo, tulad ng inaasahan ng isa mula sa pinagkakatiwalaan ng Wait Arapat. Tumingin si Yaretzi kay Lizia at nagtanong, maaari akong mangolekta ng mga kaluluwa, ngunit hindi ko maaaring pagsama-samahin ang mga pira-pirasong kaluluwa. Ano ang dapat kong gawin? Mataimtim na sinabi ni Lizia, keep the seal and wait for my return. Si Ian lang ang clue natin para mahanap ang kasalukuyang anyo ng Wait Arapat. Hindi pa tayo pwedeng sumuko. Hindi masyadong nagsalita si Yaretzi bagkus ay bumaligtad. 1/3. Kanyang mga kamay. Isang nakakasilaw na amethyst gold musical note ang agad na binalot sa kampana. Sa gitna ng hagong, unti-unting natabunan ng mga bundok ang kampana.
Ang lugar ay naging isa pang adventurous na lugar para sa Greater Realms beings. Sina Yaretzi at Lyzia ay pumailan lang sa kawalan. Pinanangkita ni Lyzia ang umaatres na hukbo ng Path Guardian Alliance. Tanong ni Yaretzi, gusto mo ba silang patayin? Umiling si Lyzia. Ayon sa kagustuhan ni James, na-save na natin ang 70% of the Greater Realms beings. Hindi pa niya binibitawan ang kanyang mga kamay. Let's allow the Wait Arapat H's present form to hold on to some hope. Tahimik na tumango si Yaretzi. Narinig niya ang sinabi ni Ian at Lyzia kanina at nag-aalala na baka mahulog si James sa bitag, ngunit ayaw ng Kylo Road Supreme na magbahagi ng karagdagang impormasyon. Biglang sinabi ni Lyzia, dahil pansamantalang tapos na ang digmaan sa Greater Realms, wala nang saysay na manatili ka. Paano kung biglang naputol si Yaretzi? Gusto kong pumasok sa River of Time. Sa sandaling natigilan, unti-unting naunawaan ni Lyzia ang kanyang layunin at ngumiti. Ang gobernador ng Yin ay ang tagapagligtas sa akin at sa aking anak. Ngayong si James ang pinuno ng Health Realm, kumbinsido ako sa kanyang Taoismo at lubos na iginagalang siya. Kung Kabanata 7610 Pinutol ni Lyzia si Yaretzi at tinulungan siyang tumayo. Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin, ngunit huwag kalimutan na ipinagkatiwala sa iyo ni James ang pagprotekta sa mga buhay na nilalang ng Greater Realms. Madali niyang nawasak ang Greater Realms at pinilit na alisin ang 3 anyo ng Reincarnation Sorumsia ng Wait Arapat. Huminga ng malalim si Yaretzi. Patuloy ni Lyzia, iminumungkahi ko na pumasok ka sa bagong mundo kung gusto mo talagang tumulong. Kailangan nila ng makapangyarihang Diyos para protektahan sila. Bukod dito, kailangan din ng tahanan ng mga kaluluwang nakalap mo. Ibalik ang kanilang mga katawan sa lalong madaling panahon para magawa nila magsimulang muli sa bagong mundo. Magiging sulit ang pagsisikap ninyo ni James. Matapos matigilan sandali, napabulala si Yaretzi, nasaan ang bagong mundo? Bakit hindi ko ito naramdaman? Ikanaway ni Lyzia ang Kylo Road Supreme Scepter, at isang teleportation formation ang lumitaw sa tabi ng Yaretzi. Nang makita ito, si Yaretzi ay puno ng pagtataka. Ang pinagmumula ng landas at espiritual na enerhiya na ibinubuga ng teleportation formation ay ganap na naiiba sa Greater Realms. Ito ay mas dalisay at mas puro, na nakakaintriga sa kanya upang galugarin ang bagong mundo. Sabi ni Lyzia, maraming nilalang mula sa madilim na mundo ang naroon. Isama mo ang iyong anak. Gayunpaman. Kinakabahang tanong ni Yaretzi, Huminga ng malalim si Lyzia. May gusto akong itanong sa iyo. Ang Wait Arapat ay nangangailangan ng maraming spiritual providence para makabalik. Katulad nito, kung gusto ni James na magkaroon ng advantage at lutisin ang Lear Tribulation, kailangan din niya ang spiritual providence. Biglang napatigil sa pagsasalita si Lyzia. Nakatitig si Yaretzi sa kanya, natauhan bigla. Gusto mo bang pumasok ako sa bagong mundo at pamunuan ang mga nabubuhay na nilalang upang makabuo ng espiritual na providence para kay Emperor Caden? Bumantong hininga si Lyzia at sinabing, ikaw ay anak ni Taiyi at hindi itinuturing na isang mortal. Gayunpaman, ang mga naninirahan sa bagong mundo ay mga mortal. Hanggat sila ay nagpapasalamat at sumasamba kay James mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, magagamit ni James ang espiritual na providence. Sila ay nagbubuo. Pagkatapos ng lahat, nilikha niya ang bagong mundo sa pamamagitan ng kanyang Taoismo. Natahimik ulit si Yaretzi. Walang magawang umiling si Lyzia. Kilalang kilala ko si James. Gaano man kahirap, kahit nasa harap ng kamatayan, hindi niya kailanman ituring ang mga buhay na nilalang sa Greater Realms bilang mga sakripisyo. Siya ay isang historical being at naiintindihan niya ang kahalagahan ng buhay. Kaya naman, nakikiramay siya sa kanila. Iyon ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan niya at ng Wait Arapat. Lumapit si Lyzia kay Yaretzi. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay ang Wait Arapat, isang diablo na gagawin ang lahat para makabalik. Ang pagtulong kay James ay madaragdagan ng kanyang pagkakataong manalo at makakatulong sa mga buhay na nilalang sa Greater Realms na iyong iniligtas. Kabanata 7612 Dahil kahit ang Kylo Road Supreme ay nagsalita, si Yaretzi ay walang dahilan para tumanggi.
Matapos titigan si Lizzie saglit, biglang napaatras si Yaretzi ng 2 hakbang at magalang na yumuko. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa teleportation formation nang walang sinabi pa. Napabuntong hininga si Lizzie at sumigaw, "Stop playing, Yusef. Bilasan mo at sundan mo ang iyong ina." Saglit na natigilan si Yusef ngunit mabilis na naging sword light at sumugod sa teleportation formation. Pagkatapos, iwinagayway ni Lizzie ang Kailoro Supreme Scepter at isinara ang teleportation formation. Lumingon si Lizzie at tumingin sa kawalan. "Ito lang ang kaya kong gawin para sa iyo, James. Kailangan mong gawin ang natitira." Pagkaraan ng ilang sandali ng emosyonal na pag-iisip, nawala siya sa isang iglap. Kabanata 7611. Sa loob ng ilog ng panahon, walang humpay na kumikidlat, at ang mga karanasan ng hindi mabilang na mga nilalang ay dumaloy ng walang katapusan. Ang ilog ng panahon ay parehong salaysay at isang imbakan, na kinokolekta ang mga alaala, karanasan, at nakaraan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Para sa sinumang nilalang sa Greater Realms, hawak ng ilog na ito ang kanilang kasaysayan. Dito, matutuklasan nilang muli ang kanilang mga nakaraan at hanapin ang mga tao at pangyayari na kanilang inaasam-asam. Sa makulay na kalawakan na ito, ang hindi mabilang na nagniningning na mga enerhiya na sinasalubong ng mga siksik, light-speed tadpoles na parang mga cosmic shuttle, na patuloy na tumatakbo pabalik. Sa kabutihang palad, pinaghiwalay ni James ang madilim na mundo, na hinaharangan ito mula sa ibang bahagi ng universo. Sabay-sabay, inilipat niya ang lahat ng mga naninirahan sa kanyang pinagmulang landas patungo sa bagong mundo. Dahil dito, ang ilog ng panahon ay hindi gaanong marahas, sa panimula ay pinuputol ang ugnayan sa mga karanasan, alaala, at nakaraan ng mga nabubuhay na nilalang. Nakatayo sa pasukan ng River of Time, sa wakas ay nasiyahan si James habang pinagmamasdan niya ang Supreme Confinement Formation na ginawa ng mga elite mula sa Dooms. Ang pormasayo na ito, kasama ang 49 Taoism sa core nito at 20,000 makapangyarihang Declan Mahayana warriors na gumaganap ng kanilang mga tungkulin, ay maaaring makatiis sa reincarnation soremsiya ng Wait Arapath sa loob ng mahabang panahon. Ang tanging ikinalulungkot ay ang kapalaran ni Wyatt at ng 20,000 powerhouses. Bagamat tinulungan sila ni James na maabot ang Declan Mahayana, hindi may iwasang mawala ang kanilang sarili sa ilog ng panahon at mapahamak. Si Wyatt, na nakatayo sa likuran ni James, ay hinimok siya, "Go, James. Iwan mo na ito sa amin." Naunawaan niya na pinahahalagahan ni James ang pagkakaibigan at katapatan. Sa pagkakataong iyon, tiyak na pinahihirapan ang kanyang puso sa pagkakasala, batid ang kapalaran na kanilang haharapin. Sa kabila ng pag-alam sa mga kahihinatnan, si Wyatt ay walang takot o panghihinayang. Matapos ang mahabang katahimikan, dahan-daang lumingon si James. Agad siyang natigilan nang makita ang kalmadong ngiti ni Wyatt habang nag-alok ng energy ball gamit ang 2 kamay. "Ano ito?" Kumunot ang noo ni James. Nakangiting sagot ni Wyatt, "Ito ang mga attachment ng mga lalaki natin. Inayos ko na sila isa-isa. Kasama rito ang mga asset ng lahat, kung saan nila gustong pumunta, at ang mga taong pinapahalagahan nila." Hindi na nagtanong pa si James. Mga tanong. Inabot niya at kinuha ang energy ball na may mabigat na puso. Siya rin, ay dating mortal at may mga tao at bagay na pinapahalagahan niya. Ay mahirap bitiwan. Sa makatuwid, naunawaan niya ang kanilang mga iniisip at kung bakit sila ipinagkatiwala sa kanya sa mga huling hiling na ito. Hawak ang bola ng enerhiya sa kanyang kamay, iniskan niya ang mga taong nakatayo sa paanan ng formation, isinasaulo ang kanilang mga mukha at pangalan. Pagkatapos, maingat niyang inimbak ang kanilang mga scroll ng tadhana. Pagkatapos, yumuko siya ng 90 degrees hanggang sa 20,000. Mga powerhouse. Nag-aalalang sabi ni Wyatt, "Anong ginagawa mo, James?" "Ikaw." Bago pa siya matapos magsalita, sabay-sabay na lumuhad ang mga powerhouse sa paanan ng formation. "Nangako kami ng aming katapatan sa lahi ng Doom at Emperor Caden hanggang sa aming mga huling hininga. Nangangako kami ng aming katapatan sa lahing Doom at Emperor Caden hanggang sa aming mga huling hininga."
Ang kanilang pinag-isa at malakas na sigaw ay umalangaw-ngaw sa bakana ng ilog ng panahon, na umalangaw-ngaw ng maraming beses. Iyon ang kanilang deklarasyon, lubos na nalalaman ang kanilang kapalaran. Ito rin ang kanilang huling panata, na humaharap sa kamatayan ng may dignidad at katwiran. Napakatindi at napakatindi ng kabayanihan kaya napaluha sina Thea at Quattro, na nakatayo sa malayo. Pagkatuwid, biglang lumingon si James at tinitigan si Wyatt. Ano naman ang sa iyo? Tumigil si Wyatt, saka tumawa. Ako ay isang loner at namumuhay ng simple. Kalokohan. Pinutol siya ni James. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Napawi ang ngiti ni Wyatt, pagkatapos ay time siyang lumapit kay James. Kabanata 7612. We're close friends, right? Wag mo akong ipahiya ng ganito. Once you're far enough, I'll give mine to you. Magsasalita pa lang si James, naramdaman niyang may bamara sa kamay niya. Sa susunod na sandali, pinulupot ni Wyatt ang kanyang braso sa leeg ni James, tumalikod, at tumawa. Ang lahi ng tao ay napakasibilisado at may magagandang tula. Mayroon ka bang anumang motibasyon upang ipadala kami sa larangan ng digmaan? Saglit na natigilan si James, ngunit mabilis na sumigaw, sa ilalim ng madilim na ulap, ang mga bundok ay tumataas. Isang malungkot na outpost ang nakatingin sa malayong kalangitan. Sa pamamagitan ng walang katapusang mga labanan sa malupit na lupain ng disyerto, ang layunin natin ay makamit ang tagumpay, na walang pag-urong sa ating plano. Nang marinig ang tula ni James, napatawa si Wyatt. What a great poem, James. Then, you must defeat the Wait Arapath no matter what. Don't forget, there's no retreat in our plan. Everyone will waiting for your victory. Pagkatapos niyang magsalita, sabay-sabay na sumigaw ang mga powerhouse ng Dooms, ang layunin namin ay makamit ang tagumpay ng walang pag-urong sa aming plano. Sa gitna ng kanilang maingay at masiglang pag-awit, sina James, Thea, at Quattro ay pumasok sa ilog ng panahon ng hindi lumilingon. Kinailangan nilang pigilan ang kanilang pagnanais na tumalikod, sa takot na ang kalungkutan sa kanilang huling pagkikita ay mapawi ang kanilang moral. Si Wyatt, kasama ang 20,000 powerhouses sa likod niya, ay pinanood sina James, Thea, at Quattro habang umaalingaw-ngaw ang kanilang malalakas na kanta. Hindi nagtagal pagkatapos nilang mawala sa ilog ng oras, isang matangkad at gwapong binata na nakasuot ng itim na damit ang lumitaw sa likod ni Wyatt na may kislap ng liwanag. Tumingin siya kay Wyatt, saka tinapik ang balikat niya. Long time no see, Uncle Wyatt. Nang lumingon si Wyatt, nanginginig ang kanyang mga pupil sa gulat. Noel, ikaw, bakit ka nandito? Natatawang sagot ni Noel, teleport ako ng tatay ko dito. Naging balisa si Wyatt. Hindi ba dapat nasa Forletland ka at nakikipaglaban sa digmaan ngayon? Kumusta ka? Napangiti si Noel ng may pagmamalaki. Nakalimutan mo na ba? Ang aking ama ay isang powerhouse na may. Madali niyang mateleport ang isang tao sa pamamagitan ng pag-snap ng kanyang mga daliri. Pambihirang supernatural po. Agad na tinulak ni Wyatt si Noel. Hindi. Talagang hindi. Pumunta ka, umalis ka kaagad. Hindi ka dapat nandito. Bumalik ka sa lupang Forlet o sa dakilang lupang pangkasaysayan. Sumuray-suray si Noel ng ilang hakbang, saka nagpakatatag. It's already too late, Uncle Wyatt. The formation has already activated. Bukod sa tatay ko, walang makakapigil nito. Natarante si Wyatt sa kanyang sinabi. Tinitigan ni Noel si Wyatt at sinabi na sa akin ng tatay ko ang lahat. Alam ko ang kahihinatnan, Tio Wyatt. Ungol ni Wyatt, kung ganoon bakit kanya pinapunta dito? Wala ba siyang tiwala sa akin at sa tropa ko? Taos-pusong sagot ni Noel, nagkamali ka, Tio Wyatt. Hinayaan ako ng tatay ko na magdesisyon, at ako mismo ang pumili dito. Hinawakan ni Wyatt si Noel sa kanyang kwelyo at malungkot na sumigaw. Alam mo kung ano ang kahihinatnan, ngunit ikaw pa rin. Mahinahong ngumiti si Noel at sinabing, nako. Sabi ng ama na lahat ng nilalang ng Greater Realms ay sumasamba sa aming pamilya. Responsibilidad nating protektahan sila. Anak ako ni James, at dala ko ang pangalan ng pamilyang Caden.
Nanginginig si Wyatt, nakatingin kay Noel na nawalan ng salita. Sa huli, binitawan niya ang kanyang pagkakahawak at niyakap siya, naunawaan niya kung bakit ipinadala ni James ang kanyang anak at labis siyang humanga sa responsibilidad at katwiran ni Noel. Kabanata 7613. Sa ilalim ng Asher na kalangitan, sa isang lupain na kumikinang na may mga kulay ng lila at ginto, ang mga rumaragasang batis ay humahampas sa mga gumugulong na bundok at malalagang kagubatan na puno ng demonyo at espiritong mga hayop. Sa makulay na mundong ito, hindi mabilang na mga lalaki at babae ang nakaupo na naka-cross-legged, nakapikit ang mga mata, nababalot ng malabong lilang liwanag na nagniningning ng katahimikan at kapayapaan. Samantala, si James, na sinamahan ni Thea at Quattro, ay nagsimulang maglakbay sa ilog ng panahon. Habang naglalakbay sila, nadulas sila sa ibang realidad, isang namarkahan ng nakakatakot na katahimikan, kung saan napalitan ng halos parang panaginip na katahimikan ang karaniwang sigawan ng tunggalian. Ang mundo ay walang mga labanan, na nag-aalok ng isang malinaw at matahimik na kaibahan sa kanilang nakaraang kapaligiran. Sumigaw si Thea, napakaraming espiritual na providence. Quattro looked at James and noted, medyo mataas ang kanilang cultivation base. Mukhang nasa itaas sila ng Declan Mahayana. Bahagyang tumanggaw si James. Ang pinakamahina ay mga emperor, at karamihan ay mga path emperors. Nagtatakang tanong ni Thea, napakalakas nila. Kung lumabas sila sa ilog ng oras, hindi lang ang mga nilalang ng Greater Realms, kundi maging ang mga Diyos ni Zymergy ay magiging mga langgam sa harapan nila. Umiling si James. Walang silbi. Nagpalitan ng pagtataka sina Thea at Quattro. Napapikit si James at nagpaliwanag, nasa ritual rank sila. Hindi sila makakatakas o makakasira sa sarili upang mabuhay muli. Naging mga kasangkapan sila upang makabuo ng spiritual providence para sa kawalang hanggan. Nanlaki ang mga mata ni Thea sa pagkakaintindi, at napatikip siya ng bibig sa gulat. Sila ba ang mga puppet ng Wait Arapath? Ang salitang puppet ay nagpanginig kay Quattro. Ang mga puppet ay isang bawal para sa mga magsasaka. Kahit na ang pinakabaliw ay hindi maglalakas loob na lumikha ng mga kasuklam-suklam na bagay, takot sa backlash at kamatayan, o mas masahol pa, na nawasak ng isang hindi mapaglabanan na sakuna. Ang paggamit ng mga nilalang na nakamit ang anyo ng tao upang lumikha ng mga puppet, lalo na sa napakalaking sukat, ay isang nakakatakot na gawa. Mabilis na sinabi ni Thea, ang mga puppets ay hindi maaaring patayin. Hindi tayo maaaring magpadalos-dalos, o ang kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Huminga ng malalim si Quattro. Ito lang ang daan sa River of Time. Hindi natin maiiwasan. Bago pa siya makatapos, itinaas ni James ang kanyang kamay at nag-teleport kay Quattro sa kanyang espasyo. Biglang bumungad sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng damit na naliligo ng kulay lila. Nang makita ang mukha nito ay nagulat si Thea at James. Kamukhang kamukha ng lalaki ang leader ng Timaeus sect, si Zacherry. Mabilis na isinaaktibo ni James ang kanyang Chaos Yin Yang Eyes at kinumpirma na hindi ito disguise. Gayunpaman, mukhang hindi siya nakilala ni Zacherry. Saglit niyang sinulyapan ang mga ito, saka mayabang na tumalikod. Wala akong pakialam kung saan ka nanggaling. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Maaari kang sumunod sa akin ng masunurin, at kung makapasa ka sa mga pagsubok, makakatanggap ka ng hindi inaasahang gantimpala. O ikaw, lumaban ka, at papatayin kita. Magiging zombie kayo magpakailanman na nakulong sa River of Time. Nagpalitan ng nagtatakang tingin sina James at Thea, iniisip kung si Zacherry ba talaga ang lalaking nasa harapan nila. Ang mayabang niyang tono. Katangian, ngunit hindi siya mukhang. Para maging puppet sa ritual rank. Nasa kanya ang kanyang kaluluwa at kamalayan. Gayunpaman, kakaiba na hindi niya nakilala ang mga ito, na nag-iisip kung nabura na ba ang kanyang mga alaala. Narinig mo ba ako? Tumalikod si Zacherry at pinagsabihan sila. Nagpalitan ng tingin sina James at Thea pero nanatiling tahimik, bahagyang nakangiti. Humakbang paatras si Zacherry at sinabing, "How dare you, ants, ignore me? You must have death wishes. Sakupin mo sila. Ipadala ang lalaki sa Soul Extraction Hall at ang babae sa aking palasyo." Kabanata 7614.
Sa utos ni Zachary, pinalibutan ng mahigit 100 Path Emperors ang mag-asawa. Bago pa makakilos sina James at Thea, isang matangkad na babae na nakasuot ng itim na robe at belo ang sumulpot sa likod ni Zachary sa isang iglap. Utos ni Zachary, bakit nakatayo ka lang dyan? Kunin mo sila. Bang! Isang mahinang kalabog ang sumabad kay Zachary, natambo siya sa paanan nina James at Thea. Nagkibit balikat sina James at Thea. Kung si Zachary man talaga ang lalaki, tila nahuli siya sa isang kalunos-lunos na sitwasyon. Sinong nang ahas na? Si Zachary ay nagmamadaling tumayo at sasabihin ang kanyang galit. Gayunpaman, agad niyang nilunok ang kanyang mga salita nang makita ang babaeng nakaitim na nakasuot ng damit na nakatayo sa kanyang kinatatayuan kanina. Sa sobrang pagkagulat ay mabilis siyang lumuhod sa harapan niya. Hindi alam ng dalawang ito ang rules natin, Ms. Mothella. I was just. Bang! Sinipa siya ni Mothella sa isang tabi, pinutol siya. Then, she approached James and Thea, her gaze flicking between them. Mag-asawa ba kayong dalawa, magkapatid, o magkaibigan lang? Nagkatinginan sina James at Thea at sabay na nagsalita, mag-asawa. Kakaiba ang tingin ng babae matapos marinig ang sagot nila. Bumalik siya kay Zachary na nakaluhod pa rin. Bingi ka ba, bulag, o simpleng scum, Zachary? Natarante sina James at Thea matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng lalaki. Si Zachary ay dating pinuno ng isang natatanging puwersa, ang Timaeus sect. Nakapagtataka, siya ay naging isang lingkod lamang pagkatapos na mabuhay muli. Isa itong napakalaking kabaligtaran. Nagmamakaawa si Zachary, please calm down, Ms. Mothella. I was bewitched. It won't happen again. Malamig na sabi ni Mothella, silence. Alisin mo siya at ipadala sa Soul Extraction Hall. Sa kanyang utos, ang mga Path Emperors na nakapaligid kina James at Thea ay agad na sumulong upang sakupin si Zachary. Takot na takot si Zachary. Pilit kumawala at sumigaw. Mali ako, Ms. Mothella. Hindi ko na mauulit. Pinaglilingkuran ko si Sir Hetsema. Wala kang karapatang parusahan ako. Ikaw. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni James nang marinig na binanggit si Hetsema. Akmang kaladkarin si Zachary, sumigaw siya, stop. Ang kanyang biglaang intervention ay nagulat kay Mothella at sa Path Emperors. Maging si Thea ay napatingin sa kanya, lubos na naguguluhan. Kabanata 7615. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat ng naroroon, dahan-daang nilapitan ni James si Zachary at nagtanong, hindi mo ba ako nakikilala? Kumunot ang noo ni Zachary, puno ng pagkalito ang mukha. Biglang bumantong hininga si James. Mukhang nakalimutan mo na talaga ang lahat. Kung gayon, sino itong Hetsema na iyong binanggit? Si Zachary, na humahawak sa mga straw, ay tumugon ng malapit ng sumigaw, si Sire Hetsema ang pinuno ng 3 dakilang tagapagtanggol, ang pinakamalakas na buhay. Siya. Swoosh. Biglang sipol ng hangin ang pumutol sa sinabi ni Zachary. Isang flash ng purple na sword light ang dumaan sa tenga ni James, na naputol ang ulo ni Zachary. Bumulwak ang iskarlata na dugo, at ang walang ulo niyang katawan ay bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog. Ang buong kaganapan ay nabuksan sa isang iglap, masyadong mabilis para sa kanila na mag-react. Nilingan ni James si Mothella na casual na binawi ang kamay na parang walang nangyari. Ang mga nakapaligid na Path Emperors ay tahimik, masyadong takot na kahit na huminga. Utos ni Mothella, umalis na kayong dalawa. This is not a place for you. Kumunot ang noo ni James sa sinabi niya. Si Thea naman ay nakatingin sa kanya ng masama. Nandito tayo para maghanap ng tao. Kahit nandito ka para sa iyong honeymoon, hindi ka makakapag-stay, putol ni Mothella, na sinalubong ng titig ni Thea ang intensidad na nagbunsod ng tahimik na labanan sa pagitan ng dalawang magagandang babae. Nang mapanood ang kanilang paghaharap, mahinang umubo si James. Naputol ang titig ng dalawang babae at tumalikod. Umalis ka na. Dalawa, giit ni Mothella, saka tumalikod. O isang lugar para sa iyo. Malayo. Paalisin mo ang mga bisita natin. Sa Snowballsist. Sa kanyang utos, pinalibutan ng mga Path Emperors sina James at Thea, ang kanilang mga tingin ay pagalit.
Dahil sila ang ating mga bisita, paano tayo hindi magpapakita sa kanila ng ilang mabuting pakikitungo? Isang mahinahong boses ang umalingaw mula sa kawalan. Nanginginig si Ella, si Thea at James, at para sa Rob Beckett. Itinulak sila palabas ng lugar. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik. Sa susunod na sandali, pumailan lang siya sa kawalan at nakipagsagupaan sa kakaibang itim na liwanag na tumagos dito. Isang malakas at dagandong na banggaan ang naganap. Lumingon sina James at Thea. Si Ella at ang kakaibang itim na liwanag ay nasangkot sa isang matinding labanan. Ang matinding banggaan sanhi ng mga ilaw flash at energy waves upang punan ng kawalan, na parang determinado silang lumaban hanggang sa kanilang kamatayan. Boom! Ang epekto ng kanilang paghaharap ay muling nagpapalayo sa kanila sa isa't isa. Kabanata 7616. Sa sumunod na sandali, umatras si Ella ng libo-libong hakbang sa kawalan bago pinatatag ang sarili, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Sa kanyang tapat, ang kakaibang itim na liwanag ay umatras din ng ilang hakbang, na naging isang nakabalabal na figure sa isang itim na damit. Gayunpaman, nanatiling lihim ang kanyang hitsura. Nagtanong ang figure, nagre-rebelled ka ba sa Wait Arapath, Ella? Ella retorted, hindi sila nilalang sa ritual rank. Nagkamali sila habang sinusubukang maghanap ng isang tao. Malamig na sumigaw ang figure, kahit narito sila para maghiganti, dapat magpakita sa kanila ng mabuting pakikitungo ang nakaraang kaharian. Gumagawa ka ba ng mga patakaran dito ngayon, Ella? Huminga ng malalim si Ella at sinabing, dati kang nabubuhay na nilalang tulad nila, Hetsema. Talagang galit ka ba sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms kaya kailangan mong ipilit na patayin sila? Hetsema threw his head back and laughed chillingly. Ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Sino ka para dalhin sila sa harap ko? Sa mundong ito, lakas lang ang mahalaga. Ang mahihina ay walang nararapat kundi Yurokon at sirain. Wala ka rito kung hindi dahil sa iyong pagkakakilanlan. Bilang isang Alcide na nilalang, kaya bakit naawas sa mahina? Pumikit si Ella nang nagbitiw. Fine, tama ka. Pero, pinabayaan ko na sila. Bawal tayong umalis sa past realm. Labag sa rules kung hahabulin mo sila. The Wait Arapath will not forgive you. Tumawa si Hetsema. Hindi ka taka-taka na pinupuri ng mga katulong dito ang iyong kagandahan at kabaitan, na ginagawa kang object of fantasy. Tila ang iyong reputasyon ay nagpapabigat sa iyo. Sa kasamaang palad, ang iyong kabaitan. Hindi kailangan. Nanlaki ang mga mata ni Ella nang ma-realize niya. Mabilis siyang lumingon, nakita niya si James at Thea na nakatayo pa rin sa malapit sa halip na tumakas sa lugar. She urged frantically, bakit hindi ka umalis? Go! Ang pananatili dito ay mas masahol pa sa kamatayan. Nagpalitan ng tingin sina James at Thea, pinahahalagahan ang kabaitan ni Ella. Gayunpaman, ang kanilang misyon ay upang harapin ang nakaraang anyo ng Wait Arapath. Ang takot sa kamatayan ay hindi hadlang sa kanila. Kabanata 7616. Napangiti ng mahina si James. You're an Alcide being. Bakit ka nakulong sa loob ng River of Time? Nagulat si Ella sa sinabi niya. Idinagdag ni Thea, hindi lahat ng nilalang ng Alcide ay masama, at hindi rin lahat ng mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms ay mabuti. Lahat ay may kanikanyang kalagayan. Noon lang, naging light ray si Hetsema at humarap sa mag-asawa. Inalis niya ang kanyang belo at ipinakita ang kanyang makisig na mukha, na sumasalamin sa sakit at pagpupumiglas habang nakatingin sa kanila. Kabanata 7617. Kakausapin pa lang ni Thea si Hetsema, pinigilan siya ni James. Judging by Hetsema's current expression, nakilala na niya sina James at Thea. Gayunpaman, mas lalong tumindi ang masakit na tingin niya. Ang buhay ni Hetsema ay medyo trahedya, at ang kanyang pag-iral ay isang aksidente. Nakonsensya si James kay Thea ngunit hindi niya maitatanggi ang pag-iral ng kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, sila ay konektado sa pamamagitan ng dugo. Malaki ang responsibilidad ni James para sa Hetsema na napunta sa ganoong estado. Maya-maya, tila hindi na kinaya ni Hetsema ang sakit. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagbago mula sa sakit patungo sa bangis,
at pagkatapos ay sa isang nakakatakot na ngiti. Dahil nakarating ka na sa nakaraang kaharian, dapat kang tumingin sa paligid. May mga sorpresa na lampas sa iyong imahinasyon at mga bagay na iyong hinahanap-hanap. Ito ang tunay na lupain ng landas. Ano ang problema? Naglakas loob kang pumunta dito ngunit hindi ka nangangahas na mag-explore. Maliwanag na sinusubukan niyang pukawin ang mag-asawa at akitin sila sa nakaraang kaharian, na ginagawang mas madali para sa kanya na kumilos. Gayunpaman, hindi sila maaaring linlangin ng kanyang mga panlilinlang. Nanatiling kalmado sina James at Thea, hindi agad kumilos. Ang pagkakaroon ni Hetsema ay parang tinak sa pagitan nila. Maaari itong ilibing ngunit nag-trigger pa rin ng hindi kasiya siyang damdamin kapag natuklasan. Sa sandaling iyon, biglang bumaba si Mathela mula sa kawalan at damapo sa tabi ni Hetsema. Nag-aalalang sigaw niya, bakit nandito pa kayong dalawa? Umalis na kayo. Taliwas sa kanyang pagmamadali, tumawa ng nakakatakot si Hetsema. Ang lakas mo ay hindi maarok. Kahit ako ay maaaring hindi masukat ng tumpak. Sa iyong lakas, kahit na pumasok ka sa nakaraang kaharian, kayong dalawa ang makokontrol sa amin at hindi ang kabaligtaran. Pinandilatan siya ni Mathela at sinabing, magpakita ka ng awa. Ang katotohanang sila ay magkasama ay nagpapakita na ang kanilang kalooban ay malakas, at ang kanilang pag-ibig ay matatag. Bigla siyang pinutol ni Hetsema. Matibay, ha? Pagkatapos, tanungin natin sila kung sino ang narito para hanapin nila. Itinuro niya ang tingin kay James at, Eho, sakto dumating ka. Dito para sa, marahil ay maaari akong mag-alok. Swano, tulong. Nag-isip si James, pagsubok ba ito? Ginagawa. Sa akin. O maaaring ito ay isang, para sa tulong. Gusto niyang malaman kung gaano siya. Bago pa makapagsalita si James, sumagot si Thea, we came for you. 2/3. Sandaling natigilan si Hetsema, na kanina pang umingiti ng marahas. Nanlaki ang mga mata ni Mathela sa hindi makapaniwala. Sinabi ni Thea, ang pangalan mo ay Hetsema Kaden. Ay yorn sa Doom Race. Ito, ay ang iyong ama, 49. Tinuro niya si James, saka nagpakilala. Namula muli ang mukha ni Hetsema sa sakit. Napatingin si Mathela, natataranta. Tinuro ni Thea ang sarili at sinabing, I'm your mother, Thea Callahan. Nandito tayo para hanapin ang malikot nating anak at ibalik siya sa Greater Realms. Natigilan si James sa ginawa ni Thea. Hindi niya inaasahan na hahawakan nito si Hetsema sa ganoong paraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Hetsema ang kanyang ulo at umungol, mabilis na umatras mula sa kanila. Kabanata 7618. Kumilos ka. Biglang sumigaw si Thea, itinaas ang kanyang kamay para pakawalan ang isang pagsabog ng Hongrom aura na agad na nagpatigil sa natulala na si Mathela. Si James, na bumalik sa realidad, ay agad na naunawaan ang kanyang layunin. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, at ang kanyang Supreme Path Source ay lumabas mula sa kanyang katawan, mabilis na kumalat sa buong kalawakan ng nakaraang kaharian. Habang tumatagos ang divine glow ng Supreme Path Source sa lugar, lahat ng nilalang, kabilang ang mga halimaw, espiritual na hayop, at mga banal na hayop, ay sabay-sabay na nagpakawala ng masakit na alulong. Sa sumunod na sandali, sila ay naging mabangis, naglabas ng kanilang mga ngipin at marahas na sumusugod kina James at Thea. Nang makita ang mga agresibong atake nila, mabilis na hinayla ni James si Thea sa likod niya. Sa isang pag-iisip, nagpatawag siya ng Path Cauldron sa harap niya. Ang Path Cauldron ay mabilis na lumawak sa kawalan, naglalabas ng napakalaking puwersa ng pagsipsip at mga sagradong sinag, na hinihila ang lahat ng umaataking nilalang. Sa loob ng ilang sandali, muling tumahimik ang nakalipas na kaharian. Biglang napalingon si Hetsema at marahas na bamulong kina James at Thea. Kilalanin ang iyong kamatayan. Habang sisingilan sila ni Hetsema, kikilos na sana si James, ngunit naunang lumabas si Thea, pinakawalan ng isa pang pagsabog ng Hongrom aura na nagpakulong sa rumaragasang Hetsema sa kawalan. Sa wakas ay kontrolado na ang sitwasyon. Biglang lumingon si Thea at nagtanong, anong ginamit mo? Tinitigan siya ni James na nagtataka. Bakit mo ginawa yun? Saglit na natigilan si Thea,
saka kinusot ang magagandang mata para hudyat na sagutin niya ang tanong niya. Huminga ng malalim si James at sinabing, I used Xanthaco's Gate of Mystery. Napabulala si Thea, pinadala mo ang lahat sa pintuan ng misteryo. Mahinahong sabi ni James, ano pa ba? Nagawa ko na. Ang mga puppet na ito ay nasa ang Riti Bank. Hindi sila unkillable, pero hindi ko kayang gawin yun. Hindi na sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Tumango si Thea nang may pag-iisip. So basically, your love for them extends from your love for her. Gulat na gulat si James, malinaw na naiintindihan niya ang ipinahihiwatig ng kanyang asawa. Mabilis siyang lumapit kay Mathela. Tanong ni Thea, anong ginagawa mo? Lumingon si James at sumagot, hindi ka ba curious kung sino siya? Nag-cross arm si Thea at nag-isip sandali. The way she defended us when she saw us, maybe she's another one of your old flames. Nanginginig ang kamay ni James. Tungkol sa upang ilantad ang belo ni Mathela. Agad niya itong binawi. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang garapon ng Chaos Absinthe, binuksan ito, at nagsimulang uminom. Oh, galit ka sa isang komento. Nagpout si Thea, saka lumapit kay Mathela. Dahil hindi mo gagawin, gagawin ko. Ang mga babae ay hindi maintindihan. Mga nilalang, lalo na ang mga may nabuhay ng hindi mabilang na taon at umabot sa mataas na taas sa paglilinang. Napaisip si James habang patuloy na iniinom ang kanyang alak. Sabi ni Thea, I unveil ko siya, James. Hindi man lang nag-abalang sumagot si James. Sumilay ang pilyong ngiti sa mukha ni Thea. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay niya at tinanggal ang saplot. Sa sumunod na sandali, isang magandang mukha ang bumungad, na nakakapigil hininga na kahit si Thea ay natulala sandali. Kabanata 7619. Sumandal si James sa dingding ng daanan ng River of Time, humigop ng kanyang alak at iniisip kung paano naging mahirap pakitunguhan ang kanyang asawa. Biglang halos mabitawan niya ang garapon ng alak sa sinabi ni Thea. Ang lumang siga mo talaga, James. Nabulunan si James sa kanyang alak, marahas na umuubo. Nang mapasulyap siya sa direksyon ni Thea ay natigilan siya. Tumango si Thea sa kanya. She has a familiar face. Dapat makilala mo siya. Zella. Nadulas ang garapon ng alak mula sa mga kamay ni James at nabasag sa lupa nang bigla itong tumayo. Nang makita ang kanyang abnormal na reaksyon, tinignan siya ng makahulugan ni Thea. Sumugod si James sa gilid ni Thea at tinitigan si Mathela. Oo, si Zella. Siya ang nakakakita sa hinaharap. Kumunot ang noo ni Thea, yung kasing bait ni Zizzle. James responded with surprise, yes. I have no idea what happened to her after we parted. As far as I know, she was not an outside being but a mortal like us. Umiling si Thea at nag-cross arms. Hindi ka sigurado. Maging sina Emperor Jabari at Franciscus ay Sorremsias ni Xanthacos. Marahil si Zella ay isang kumpiyansa ang sagot ni James, imposible iyon. Wala pa akong nakitang kasing bait niya sa mga naunang bathala. Gayunpaman, nagtatakang tanong ni Thea, ano yun? Mataimtim na sinabi ni James, hindi mo ba nararamdaman ang kanyang aura? Ito ay Waltraud power, katulad ng kaluluwa ng Wait Arapath. Agad namang lumapit si Thea kay Mathela at sinuri. Pagkaraang makagawa ng conclusion, bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Kinumpirma nila na ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay muling nagkatawang tao bilang dalawang halves, isang babae at isang lalaki. Gayunpaman, tila hindi malamang na si Zella ang kabilang sa kalahati ng kaluluwa ng Wait Arapath, na naghihinala sa kanila na may hindi magandang nangyayari. Lumitaw si Thea sa tabi ni Hetsema sa isang iglap at laking gulat niya nang maramdaman ang parehong mayamang Waltraud power mula sa kanya. Sina Hetsema at Mathela ay muling hinubog ng Waltraud power, na ginagawang halos nakakumbinsi na sila ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Bigla namang napalingon si Thea kay James. Maaaring ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath na nakilala natin ay pekeng lahat. Nanatiling tahimik si James, nag-iisip. Naisip niya ito. Heli. Posibilidad, ngunit nakipag-ugnayan siya at nakipaglaban sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, na ang paglilinang at lakas ay higit na nakahihigit kaysa sa Goyo.
Si Zella at Hetsema ay tila mas mahina kaysa kay Goyo at nasa pagitan nila Yulia, Cosimian, at Stavros ang lakas. Sa lakas, sa panimula ay naiiba sila sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Mataimtim na sinabi ni Thea, talagang nalilito ako ngayon. Ano ang layunin ng Wait Arapath para gawin ang lahat ng ito? Kahit na ma-reshape niya sila gamit ang Waltraud power, hindi sila makakabuo ng spiritual providence. Kabanata 7620. Biglang sabi ni James, "It's the deal with US." Nag-aalalang tumingin sa kanya si Thea at nagtanong, "Deal with US? What do you mean?" Huminga ng malalim si James. "Maghanda ka. Sa ating paparating na paglalakbay, maaaring makatagpo tayo ng marami sa ating mga kaibigan, kabilang ang mga taong pinakamahalaga sa atin. Upang mahanap ang dating anyo ng Wait Arapath, kailangan nating patayin sila. Kung hindi, tayo ay makulong sa ilog ng panahon magpakailanman." Agad namang natauhan si Thea. Ang Wait Arapath ay nilayo na pahirapan sila sa pag-iisip at emosyonal. Malupit na pilitin silang tumayo laban sa kanilang mga kaibigan, kakilala, mga anak, at mga magulang. Sa harap ng mga nakakatuwang pag-atakeng ito, ang hindi pagpatay sa kanila ay mangangahulugan ng pagiging nakulong. Gayunpaman, kaya ba nilang tiisin ang emosyonal at mental na pagpapahirap na kailangang patayin ang napakaraming malalapit na kaibigan at pamilya nila? Ito ay isang hindi nagkakamali na diskarte. Ang kalupitan at kasuklam-suklam ng Wait Arapath ay nakasalalay sa kakayahan nitong pagsamantalahan ang mga emosyon at pagnanasa. Ginamit nito ang historical Taoism upang lumikha ng kapangyarihang pangkasaysayan, na nagbibigay sa mga nilalang sa kasaysayan ng isang tunay na kahinaan. Lalo na para sa isang tulad ni James, na pinahahalagahan ang mga emosyon at katapatan, ang gayong mental na pagpapahirap at emosyonal na pagdurusa ay maaaring ganap na masira siya. Kinagat ni Thea ang kanyang mga ngipin. "How vicious. He may have his schemes, but we have our counters." Hindi niya inaasahan na gagamitin natin ang Gate of Mystery para kolektahin ang mga iyon. Inilagay ni James ang kanyang kamay sa likod at sinabing, "Hindi ganoon ka-simple. Nasa loob tayo ng River of Time, ang teritoryo ng dating anyo ng Wait Arapath." Sumugod si Thea sa harap niya at nagtanong, "Anong ibig mong sabihin? Nasa awa na ba niya tayo?" Hindi sumagot si James, sa halip ay ipinatawag ang Zirconia Path Scroll. Pagkatapos ay tinapik niya ang noo ni Zella gamit ang dalawang daliri, kinuha ang isang sinag ng banal na liwanag mula sa kanyang kaluluwa at inilagay ito sa Zirconia Path Scroll. Sa susunod na sandali, lumitaw ang figure ni Zella sa Zirconia Path Scroll at dahan-daang umikot. Sa tabi niya ay siksikan na path runes. Kinakabahang nakatingin si Thea, alam niya. May bagong sinusubukan si James. Kunin ang Waltraud power mula sa ang kaluluwa ni Zella. Kung magtagumpay siya, maaaring makapag-alok si Zella ng mas magandang solusyon. Biglang nagpumigla si Hetsema. Namula ang mukha niya sa sakit, at napahiyaw siya. "Tay, iligtas mo ako. Iligtas mo ako." Ang kanyang nagbago ang ekspresyon mula sa mabangis, sa masakit, sa manik na pagtawa sa puot, pagpapakita ng lahat ng posibleng emosyon. Ibinuka ni Thea ang kanyang bibig sa gulat at sumigaw ng nag-aalala, "James, tingnan mo siya." Si James ay abala sa paggamit ng Zereus Hazish na magsulat sa ang Destiny file ng Zirconia Path Scroll, ganap na hindi pinapansin ang kaguluhan. Sigaw ni Thea, malapit na siyang mapahamak. Hindi kumibo si James pero binilisan niya ang pagsusulat sa Destiny file ni Zella. Nag-aalala si Thea. "Anak mo siya, James. Gusto mo ba talagang makita siyang mawala?" Sa sandaling iyon, natapos na ni James ang pagsulat ng huling rune. Ang Zirconia Path Scroll ay sumabog na may nakakasilaw na liwanag at binalot si Zella.